Magandang araw po and welcome po sa ating business agenda. In behalf of Luis Severola, ako po ang inyong mga kasama ngayong araw na ito para po sa ating business agenda ngayong araw. Ako po si Papa Bear at ako po ay isa sa mga DJ ng Barangay 91.1 Lucena FM. RGMA Lucena to be precise. Pero ngayong araw, kasama po natin si Miko Flores. Isa po siya sa mga director ng Quezon Lucena Chamber of Commerce and Industry Incorporated at co-op naman MPC o Multi-Purpose Cooperative. Project Director din siya for Quezon, Miss Tourism Philippines at Director para sa Kisigat Ganda Quezon at Managing Director ng Negocentro. At isa rin siya sa franchisee ng Bispay Tayapas. At ito nga po, kasama natin ngayong araw si Mr. Miko Flores. Magandang araw po sa inyo at ngayon nga po, pag-uusapan natin yung mga businesses katulad ng mga co-op naman, yung mga negosentro. Una sa lahat, ano po ba yung negosentro? Yung Negocentro is ay business platform kung saan nakipagtayap kami sa telecommunications, nagtayap kami sa banking sectors, nagtayap kami sa Chamber of Commerce, sa mga cooperatives. Parang yung alliances na yun, magkaroon ng yung advocacy namin na ang bawat Pilipino ay magkaroon ng savings habang sila'y gumagastos. So basically, yung negosentro, ito yung parang partnership ng mga businesses, alliances ng mga co-ops, at saka yung alliances through Chamber of Commerce. Ang mangyayari dyan, parang ano yan, parang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kumbaga, kung pagdating sa pera, sila yung regulator. Oo. Doon naman sa negosentro, Parang siya parang business platform na pwedeng gamitin ng mga negosyante para makilala yung negosyo nila, yung products nila, tapos magkaroon ng linkages, magkaroon siya ng way para siya ay ma-market. so parang ang mangyayari niyan, hindi niya lang susuluhin yung business, magkakaroon pa siya ng katuwang Oo, doon sa katuwa. negosyo. So tamang-tama Papa Bear, kasi ang negosentro para siyang small and big brother relationship. Kumbaga parang sabihin natin si Jollibee, pero nangangailangan siya ng mga supplier ng mga supplier naman ng kanilang mga na products. maliliit lang naman sila pero sinusuplayan nila si Big Brother na Jollibee, di ba? So ngayon naman sir, tell us about something about yung co-op kasi as you can see mga kabarangay, yung t-shirt, yung polo shirt ni sir ay co-op naman MPC since 1996. So since 1996 pa yung co-op naman. Oo. So yung co-op naman MP Multi-Purpose Cooperative, yan ay dito sa Lucena City. Yes. So as you are one of the board of directors, right? For 2 years. For 2 years. Sa yung co-op naman, for 2 years for being a board director, ano yung mga na-facilitate mo na mga ano bang ginagawa natin? So sa amin, sa co-op naman, kami magkakaroon ngayon ng 19 years na General Assembly. So ini-invite namin lahat ng mga members namin dito sa Lucena as well as sa members across Quezon province na umattend sa aming General Assembly sa March 29, kung saan doon dinidiscuss nga yung kalalagayan ng kooperatiba. So nabanggit mo nga Papa Bear na kami nagsimula 1996. Actually, hindi naman ako kasama din sa talagang founder. As a founder ng 1996. Oo, pero ako ay lucky enough na umupo bilang board of director. So, ibig sabihin, na-handle natin lahat lahat ng operations pagdating sa kooperatiba. Eh, di ba, co-op naman, multi-purpose cooperative, dito siya sa Lucena, Finaun. So, yung scope niya ay buong Quezon. Buong Quezon. So, Quezon wide. So, Quezon meron wide. kaming client as far as Bundok Peninsula or kaya dyan sa malapit na sa Bicol, basta Quezon pa rin siya. Basta parte pa rin ng Oo. Quezon. So, yung mga businesses katulad po ng ano po yung mga natutulungan ng co-op naman? So meron kami, unang-una, marami tayong mga kamay-ari dyan sa Lucena Public Market. Lucena Public Market. Ang pagkakaalam ko kasi sir, yung co-op naman, meron kayong opisina dun sa may public market na
kasalukuyan ngayon ay nire-reconstruct dahil nga ito ay nasunog. Oo, tama. Diba? Nung mga panahong yon, ano po yung naitulong natin sa yung mga nagtitinda Nasunugan. o mga nasunugan? Kasi alam ko, isa sa mga pinakamahirap na sitwasyon ay yung masunugan ka ng mga paninda mo. Kasi meron ako dyan mga kabarangay, mga kapitbahay din na nakausap ko na nung araw na bago masunog yung palengke ay sila ay nag-invest. Kumbaga yung puhunan nila, ibinuhos nila kasi expected nila malakas yung benta kinabukasan. Kaso nga lang, sa kasamaang palad ay nasunog yung palengke. Ano po yung naitulong natin sa kanila para Tama ka, mapagsiglaran sila? Papa Jack kasi... Papa Bear, sorry. Pareho tayo, may mental. Tama ka, Papa Bear, kasi yung nangyari yung sunog sa palengke last year, talagang traumatized. Oh, nakakaano yun? Kasi nabanggit mo kanina na kalimitan talaga na kumbaga sa negosyo, ang palengke, ano yan eh, kumbaga yan ay yung mirror ng isang bayan. Tapos kung nasunugan siya, kumbaga parang very dramatic. Ibig sabihin ay marami talagang kaming mga katulad sa Coop naman ng mga kamay-ari na talagang direktang nasunugan. So talagang maapektuhan kung halimbawa nawala yung iyong pinagkakakitaan, talagang matotraumatize ka, very depressing, di ba? Parang talagang wala ka kasi, hindi mo, nandudun yung puhunan mo, tapos ang public market, hindi siya covered ng insurance. Kasi So, sabi nyo nga sir, yung public market, it is a mirror of the government here in Lucena Oo. City. So kung nung pagkasunog ng palengke, nag-reflect doon yung parang pagkalugi rin ng gobyerno ng Lucena City. Ganun Actually, hindi naman nalugi actually ang gobyerno. gobyerno. Nagkaroon lang ng impact kasi kumbaga ang public market ay operated by government. Pero yung investment naman doon dahil talagang yung building naman ay na rin. So, parang maliit na. Ang mahirap kasi yung isang katulad ko, maninindahan ako na nandito na lahat yung aking puhunan. So, buti na lang dahil nandito nga si Coop naman, ang ginawa namin, in-identify namin sino ba yung mga kamay-ari ng Coop naman. Yun ang una niyong ginawa. Naapektuhan ng Sunog. sunog. Tapos, nung na-identify namin, binigyan muna namin ng parang emergency assistance. Yung first step na emergency assistance, paano nyo siya naipamahagi? Yung nagkaroon ba kayo ng seminars? Oh, ginawa namin, pinatawag namin sila sa aming building sa may Market View. Pinapunta namin yung mga members namin na naapektuhan. Tapos nagkaroon kami ng konting kasi kailangan mo silang naalala ko nun, kailangan mo din silang i-advise eh. Kasi ang hirap nung nasunugan nakakatrauma ka. yung Nandun perang doon. ininvest mo, Oo. talagang parang yung pera nasunog eh. Oo. So kami bilang board of directors nag-approve kami ng ng isang resolution na bigyan sila ng emergency assistance. Magkano yung emergency assistance sir na natanggap nila? Ah, Bilang isang kamay-ari. Na parang sa natatandaan ko is between 5,000 to 2,000 to 5,000. 2,000 to 5,000 bilang isang kamay-ari ng Coop naman. Mabigyan sila ng immediate na assistance, parang relief lang muna na kasi nandun lahat eh. Ang nangyari kasi yung sunog, siya eh, talagang peak season kasi tanda mo yun, magpepiesta. Kapanahon na ng pagpepiesta natin, naalala ko yun, nung gabing yun, tumulong pa ako dun sa aking bayaw na nasunugan din dun sa pwesto ko. Actually, yung sunog na yun ay talagang tumatak din sa lahat ng mga manininda kasi nakakatrauma yung pangyayari yun, yung pera nila nasunog. At dahil nga, isa sa mga tumulong sa kanila ay ang Coop naman. Pero ipasok naman natin, sir, yung tinatawag nating Negosentro na nakatulong rin ba ang yung platform na Negosentro sa ating mga kamay-ari sa Coop naman o saan po bang sino mga tao ang mga natulungan na ng Negosentro? So bilang managing director ng Negosentro, through cooperation na rin ng Coop naman, parang naibabahagi natin sa mga members na kumbaga yung expertise natin na tinuro sa Philippine Chamber of Commerce,
tapos yung expertise ng mga nagtayo ng negosentro para ma-facilitate na mabigyan naman sila ng ano kasi pag umupo ka kasi na board of director, ibig sabihin ay nai-share mo kung ano yung expertise mo. So, sir, Yung mga decisions, kumbaga yung, kasi mahalaga yung mindsetting muna eh, na meron kayong, huwag kayong mag-alala, meron tayong mga connections na pwedeng kung nangyari yan sa inyo, kumbaga meron tayong magbibigay ng lakas ng loob na pwede naman tayong bumangon ulit. so yung parang yung investment nila, mas madali nilang mahanap. Oo. Through Actually, that yung negosentro. negosentro kasi muna, tsaka yung co-op naman, since ako nagre-represent ng parehong mukha ng negosentro at saka co-op naman, so parang ano lang, pag nandoon ako, syempre yung negosentro ko, kasi may mga products kami na pinapaikot, inaano sa mga members. Yung bang parang nagkakaroon kami ng, let's say, kaibigan kita. Mm. So, na-offer ko kung ano yung meron ako. Tapos ikaw, bilang kaibigan kita, bilang kamay-ari din, kung ano yung meron ka, pwede naman namin ikot dun sa circle of, namin, business influence. Dun sa isa sir sa mga business platform nyo dun sa negosentro, di ba, meron din ba dyan yung mga tinatawag na point system, rewarding system, Yun, oo. mga ano pa bang klaseng system meron sa negosentro para naman yung mga na nakikinig at syempre manunood nitong ating video, nitong ating business agenda ay magkaroon ng kaalaman kung paano nila mas matutulungan yung sarili nila para mas mapalago yung business nila. Ano ba yung mga system meron ang negosentro? Basically, ang gusto lang namin na i-advocate doon ay yung gumagastos ka, yung paggastos mo, meron kang na iipon. Parang yung concept, parang sasabihin mo, parang paano mangyayari yun, ay gumastos ka na nga, tapos nagkaroon ka pa ng ipon. So let's say, meron kami right now na water business. Pag bumili ka ng tubig, kada bili mo ng tubig, meron pa lang, let's say, nagbayad ka ng 40 pesos, meron pa lang nasi-save dun sa account mo na 5 pesos, out dun sa 40 pesos. So kada inom mo ng tubig, papadeliver mo ng isang container, meron kang 5 pesos na pumapasok dun sa savings mo. Parang ano yan sir, parang you earn while you spend. Tamang-tama yan sa mga yung mga babaeng, alam niyo na kasi pag sa mga mag-asawa, may mga babae gastadera. Oo. Kasi usually may mga asawa na gastos na ng gastos. So para makasave sila ay dapat kasama sila sa negosentro. Tapos yung pag-save nila, yung literal na, di ba pag nagsisave ka, sabi nga daw, pag kumita ka sa salary mo ng 10,000, save mo yung 20%. Literal na pera yung iipunin mo. Ito naman, doon sa gastos mo na, let's say tubig nga, bumili ka ng tubig na worth 40 pesos, meron kang automatic, parang may rewards ka na 5 pesos sa pagbili na nilalagay namin doon sa savings. Let's say ikaw ay naka 10 order na, sa 5 pesos sa 10 order na, di may 50 pesos ka. So, ngayon, next na pagbili mo, sasabihin ko sa'yo, Papa Bear, kasi meron ka ng savings dito ng 50 pesos eh. Eh, yung bili ngayon na worth 40 pesos, susuklihan pa kita. Wala ka nang ilalabas na pera, pero susuklihan kita ng 10 pesos pa. May libre ka ng tubig, bakit naman Miko? Kasi nga, dahil kakabili mo sa amin, nagkakaroon ka ng savings, ngayon, yung savings mo, enough na para bumili ng isang container, pwede ko pang isoli yung natitira pang 10 pesos. Pero yun sir ay, kumbaga doon sa mga establishment lang na may connected sa negosentro. Oh, yung Then ikaw din dapat ay member din ng negosentro. Kasi meron tayong yung tawag nito, yung database. Kasi paano ko naman Papa-Bear malalaman na nasa akin pumapasok kung hindi ako naka-record sa system? Di meron siya yung kung may database meron siya nung parang card kasi usually card na yung ginagamit natin para yung mga pointing system natin. Oo, meron tayong tie-up sa mga financial institution, unang-unang yung bangko, meron tayong tinatawag na ATM card. Ang tie-up namin doon is yung Nation Link. So doon pumapasok yung iyong account na na pwede siyang dala-dala mo yung card or pagpunta mo lang sa amin, ma-identify ka ng system, ay si Papa Berto, pumupunta yung account mo doon. So usually dun sa bangkong Nation Link, ka dapat member para dun sa negosentro yung mga pointing system. But para ano siya, parang debit card? Debit card. Debit card. Debit card. So para pag ikaw ay nag-swipe ng iyong
bibilhin, Oo. ay meron kang automatically points na ma-earn. Tapos dahil Nation League siya, ang Nation League kasi is partnership with mga cooperatives. Kung mapapansin mo, dito sa atin sa Lucena, ang isang meron diyan yung Coop Bank of Quezon. Pag pumunta ka doon sa nila, may nakalagay na ATM na Nation League. So let's say ikaw, Papa Bear, malapit ka doon sa area na nangailangan ka, halimbawa, dala mo yung Nation League card mo, dahil debit card siya, alam mo bili ka ng bili ng mga produkto na naka-enroll sa Negosentro, alam mo may savings ka doon. Pag chinek mo doon sa ATM ng Nation League, makikita mo ba, meron pala akong savings doon na 1,000. May Pero bukod na savings. Pero yung savings mo, hindi yung literal na pumunta ka sa bangko na naglagay ka ng deposit. Ito, doon sa ginastos mo, naiipot siya. May nakalagay dun sa system na may savings tapos meron pang current account. May current savings tapos may additional savings dun sa system. Galing doon sa point na nakukuha mo, doon sa reward sa pagtangkilik mo doon sa mga produkto na naka-enroll sa Negosentro. So talagang parang basically bukod sa pag-earn, nakaka-save ka talaga sa paggastos mo. Kasi yung iba, syempre gastos lang ang gastos, hindi nila napapansin na may mga ganun palang rewarding reward system o point system Katulad na pwede doon, makasave. bukod doon sa tubig na common na ginagastos natin, ay yung sa pagte-text. Sa paglo-load, meron din. Loading. So, di ba? So, yung mga kabarangay natin dyan, yung mga mahihilig mag-text, yung mga group messages, yung mga nagpapaload, ay pwede meron tayong partner sa mga telecommunications. Anong example, sir, ng Smart, Sun, Globe. Let's say, nagpa-load So, ka. lahat din pala meron. 30 pesos. Out of 30 pesos, di ba, pag ikaw ay retailer, meron kang, I think, parang markup na 2 pesos. So, yung loading center na yun, dapat kasama rin doon sa Negosentro. Oo. So, Doon ka let's magpapaload. say si loading center, si A, gusto niya ng, sige, Negosentro, ibibigay ko kada piso na maglo-load, ipapasok doon sa account niya as reward. So, habang nagte-text ka, nagpapaload ka, nagte-text ka, pumapasok yung savings mo dun sa ATM natin ng Negosentro. So, talagang napaka malaki ang benefits nito sa mga kabarangay natin. Pero kung mapapansin mo, Papa Bear, siya, gumastos ka eh. Nung uminom ka ng tubig, gastos yan. Nung Kasi usually, nagpa-load ka, kapag gumastos ka. gumastos ka, usually, hindi mo naman pinapansin kung may sukli eh. Oo. Maliban na lang kung nakalagay talaga, for example, 40 pesos, edi 40 pesos yung ibabayad mo. Pero unconsciously o unknowingly, kapag isa ka sa mga member ng Negosentro, ay meron ka palang additional savings, which is the reward, yung reward system ninyo. So, yun. Sa mga kabarangay natin mga nanonood ngayon, ito po si Sir Mico Flores, isa po sa mga Negosentro director. At syempre, yung mga nanonood dyan, sir, gusto malaman kung paano mag-register, kung saan mag-register, at ano ba yung mga requirements. So, ang natin, actually sa Negosentro, pag ikaw ay users o yung end users, ang requirement mo lang basta tatangkilik ka lang din sa products or bibili ka lang din sa products na kailangan mo naman na basic needs. Pero saan sir sila pwede mag-register, tsaka saan nila matatagpuan yung Nation Link dito sa Lucena City or yung Co-op Bank? Ang Nation Link ay available siya through meron kaming Facebook page na Negosentro. So, i-enroll mo lang doon yung pangalan mo, like mo lang yung aming page, message ka lang, private message. Kasi may form kami na binibigay eh. So, meron siyang members at saka yung merchant. Ibig sabihin yung merchant, yun yung mga nakikitayap sa amin na let's say loading center, pwede magtayap. Bibili ka ng bigas, pwedeng magtayap. Tapos, may message mo lang kami para at least magkaroon tayo ng meeting upang pag-usapan yung diskwentong ibibigay din sa members. So, sige sir, invite po natin yung mga kabarangay natin, mga nanonood ngayon, i-plug po natin yung Facebook po natin. Ano kaya yung Facebook, yung facebook.com/ para kasi iwasan natin yung, alam mo, yung may mga duplicates kasi yung iba eh. Halimbawa, yung Co-op naman, syempre hindi lang naman iisa yung Co-op naman. Minsan may nakalagay doon, Quezon, may iba-ibang probinsya. Para po maiwasan yung tinatawag nating scam kasi nauuso na rin yung sa Facebook. Ano po yung precise na Facebook account po natin? So, meron kaming as in, ang Facebook account namin is Negosentro. So, Facebook.com/Negosentro. yun. Tapos, pagdating naman sa mas gusto kasi namin muna personalize yung
yung usapan. So pwede kayong pumunta sa tanggapan namin sa Co-op naman. So alamin nyo lang kung ano yung number ko doon. Or dito pa lang, kunin nyo na yung number ko. Meron kaming Negosentro hotline number, yung 0919-99-40190. Right. Tapos kung kayo naman ay magagawi sa ibang area, pag nalaman nyo lang sa Quezon Chamber of Commerce, so ipagtanong nyo lang yung pangalan ko, ibibigay din kung paano. So once again po, ipagtatanong nyo lang po ay si Sir Mico Flores. Isa po siya sa mga director ng Negosentro and of course Co-op naman, multipurpose cooperative. Pero bago ang lahat, sir, nabalitaan ko, meron tayong mga future events, di ba? And ito bang mga future events, no, alam ko parang nalilink din to sa tinatawag nating Negosentro. Oo. Diba kasi bukod dun sa mga pointing systems, may mga events din tayong tinatawag na connected din sa Negosentro which generates income. Yes. At the same time, meron tayong mga doon sa mga events, meron tayong mga models o talents na habang nag-aaral pa sila, kumikita na rin sila. So, sir, ngayon, naghahanap ba kayo ng mga models? O, naghahanap Yung kami mga ng... tipong ganito, sir. Pwede ba, sir, yung may ganitong ilong? marami kaming casting ngayon o yung GOSI. May requirements ba kayo, sir, sa Oo, pag-model? may requirements tayo sa babae, at least dapat ay 5'4". Sa lalaki, Sa sir? lalaki, at least mga 5'9 or 5'10". Hindi pala ako pwede. Ano ako eh? 5'2". Hindi, 5'4 ako. Nakangailangan kami papapare ng sa mga projects, mga MCs. MC, yun. Pwede Pwedeng ka- rumakit. Ibig sabihin, Negosentro nga di ba? Pagkakakitaan mo, so pwede ka naming hanap na pwedeng... So, hindi, kung for example, kung isa pala yung mga kabarangay natin mga nanonood dyan, kung isa silang mga, katulad ko, MC din, so if you were one of the member of Negosentro, sila rin yung maghahanap ng racket mo. Oo. So, pwede pala ako mag-member dyan. Parang ang halimbawa ako, estudyante ako, nakita natin yung requirements, pwede pala ako doon. Doon sa mga event, pwede ako halimbawa, meron kaming, nabanggit mo yung event, meron kaming ongoing casting ngayon para sa Kisig at Ganda 6. Kisig at Ganda 6 dito sa Quezon? Oo, sa Quezon. Sa Quezon. So, Yun na, sa mga kabataan na nanonood ngayon, Kisig at Ganda Quezon, nangangailangan si sir. Kasi alam ko marami dyan, sir, yung mga nag-aaral pa, yung racket ng racket, hindi pinapaalam sa magulang. Oo. Kasi gusto nila yung pera nila sa kanila lang. Pero yung mga talents, sir, ng mga ganun yun ba, yung may mga... Actually, may parent meron consent ba? meron silang papanalunan doon. Mhm. At the same time, habang during do sa period ng contest, meron tayong pinipili na. Kasi may mga client tayo na mga sponsors na nangangailangan ng mga, let's say may run kami na para sa passion show sa event sa isang client, yung mga bar hopping events. So meron tayong mga client na nag-offer ng mga 1.5 a day Wow, ang laki. na ipopromote yung isang product nila. Isang product lang yun, Oo. 1.5 a day na Oo. kagad. Pero sir, yung sa Kisig at Ganda, bukod dun sa height requirements, ano ba yung age requirements natin? Kailangan doon is 16 to 24. Basta akin na lang yun. Kasi Papa Bear, di Kisig at Ganda, meron tayong mga linkages na pwede silang isali din sa Mr. and Miss Olive C. So, panibagong contest siya sa Manila. So after another Oo. contest na Tapos naman. meron tayong ongoing ngayon na actually tapos na yung screening pero magdadagdag ng candidates para sa Ginoo at Binibining Quezon. Then meron tayong Miss ongoing na rin ngayon yung Miss Tourism Philippines. Kasi kung gusto mo talaga na kasi inaaral mo yung yung paglago ng career ng mga models mo, talent mo. So nilalagyan natin sila ng paglalagyan na hindi lang dito sa Quezon na pwede pala silang maging national part din ng isang event doon. So yung Negosentro ay hindi lang siya pang negosyo kasi meron din siya sa career ng Oo. lalo na sa kabataan na nangangailangan din ng pera,
di ba? Yung na may talent. Kasi etc. nakakatuwa niyan, Papa Bear, parang ano na rin siya parang linkages na rin Kasi siyempre yung si model, kailangan maturuan ng personal finance. Ikaw ba sir, nagtuturo ka ba ng paggigiling-gilingan? Ay, hindi. Hindi tayo marunong yan. Pero Matigas ang katawan natin. nakapag-manage ka na ng di ba, kayo ay director ng Miss Tourism Philippines. Oo. So, usually, anong natin dyan? So, kasi kami, grupo rin kami. Meron kami may nga grouping business Hindi kayo yung coach. sumasayaw, hindi? Oo, meron tayong kumaga floor director, meron tayong mga director na sila yung nagtuturo ng catwalk, ng duckwalk. So, may tayo, personality development coach. So, iba-ibang team siya. So, pwede ako dun sa personality development. Sa finance, sa yung yung ganda ng boses, kung paano mo deliver sa question and answer. Kasi may nagtuturo diyan kailangan mo kasi ng mentor. Para yung pagiging mahiyain ng isang contestant ay maalis natin para maganda yung show. So ikaw talaga yung parang dun sa Miss Tourism Philippines, ikaw yung may hawak ng mismong program. For Quezon. For Quezon. Oo. So, Tapos sa naman, meron tayong mga corporate client. So hindi ko na lang mababanggit yung mga names. Pero sila, kumukuha sila ng mga models to promote their products. meron ka ba sir Na direkta sa client kasi may mga corporate client tayo ngayon na bawal na silang mag-add sa TV, sa radyo dahil sila ay mga gusto ay direkta na doon sa customer. So meron Direct sa tayong customer. mga bar hopping project na nakakailangan ng model na yun nga, nag-earn sila ng almost 1.5 sa isang run, sa isang araw. Ay kung estudyante ka, kumikita ka ng 1.5 a day. 1.5 a day, isipin mo, Sa compute isang mo yun linggo, 2 days. At sa isang linggo, 2 runs sila, 2 days. So 2 So, days, may 3,000 sila. a week. So sa 4 weeks, magkakaroon ka ng almost 12,000 pesos kung sakasakali. Ay part-time lang yan. Part-time Freelance lang. Diba? Pero yung ko lang sir, linawin ko lang, yung Negosentro hindi siya part ng any networking or di ba kasi nauso kasi meron yung kaming mga networking na companies na tumatayap. Kaya lang pinipili namin kung talaga sila yung legit na business. may mga Kasi isa sa requirement ng mga Negosentro nagjo-join sa amin na merchant is kailangan meron silang bukod sa mga papers na legal, kailangan meron silang kumaga kami nag-iimbestiga rin kung talagang yung mga products naman nila hindi too good to be true or yung business nila ay fly by night. so basically talagang maraming business na Meron tayong mga nakalink sa sinasabi Negosentro. natin business na traditional, business na sinimulan ng mga kooperatiba, o yung mga talagang mga malalaking negosyo na like yung mga kasama natin sa Philippine Chamber of Commerce na malalaki na yung mga negosyo. So bukod nga doon, yung mga natuturuan natin, nililink na lang natin, nangangailangan ng empleyado ng ganito. So pinapasa natin. So parang may rin siya, yung parang may job finder din. Oo. Kung sakasakaling kung ikaw ay kasali sa Negosentro. Oo. So napakalaking bagay po Kaya nga siya binanggit na maging kabahagi. Negosentro, kumbaga negosyo na sentro, kung saan ka mahilig, saan yung na pwede mong i-match dun sa. Kasi ang problema natin, meron tayong talents pero hindi natin ma-match kung saan siya pwedeng kumbaga meron akong talent na ganito, paano kaya ako madidiscover, saan kaya yung kukuha sa akin? Kumbaga, diba? kung ikaw paano ako mamamarket? Kung ikaw ay kabahagi ng Negosentro, mas mapapadali yung paghahanap. Oo. So hindi mo na kailangan pang pumunta kung saan-saan. Basta part ka ng Negosentro, napakadali, lalong-lalo na kung ikaw ay may negosyo, kaya naman ay gusto mo ng career o ng trabaho. So, yun sir, nalinaw na natin na may mga nakalink din na networking sa Negosentro. So, meron ba kayo sir na samples of establishment na may Negosentro na sir? Yung isang ginawa namin dito sa Coop naman, isa sa project sana namin talaga, magkaroon ng yung store na basic needs yung bibilin mo. So good thing na inaprubahan namin sa Coop naman na meron convenience store. Parang mini grocery store. Oo, grocery. So ngayon,
kung member sila doon ng member ng Coop naman o member ng kumbaga ordinaryong client, member ng Negosentro, kumbaga nire-recommend namin na doon bumili kasi andun na yung andun na yung mga basic needs na mga bigas, mga karne. Then, nagko-cope naman siya dun sa SRP. Oo, ng BTI. meron na kaming program na ginagawa doon na parang magkaroon sila ng reward system. Unang-una sa Coop naman talaga kailangan mong tangkilikin yung aming negosyo na nakalagay doon. Yes. Sa Negosentro, mga members, so ina-encourage din namin bumili. Tapos kung may product silang naisipan na gusto ilagay doon sa store, makipag-usap lang muna sa akin at ipapa-approve natin kung pwede natin ilagay doon. Yun yung ibig sabihin na kailangan makaupag-usap muna sa amin para ma-discuss kung ano yung point system, kung ano yung business Oo. platform ng Negosentro. Para mas maging maklaro pa ay pwede nyong i-contact si Mr. Miko Flores again. At syempre invite nyo naman sila sir sa mga future events natin dito sa Lucena. And of course hindi lang dito sa Lucena kundi sa buong Quezon. So ngayon po May 15, ini-invite po namin kayo na abangan nyo yung aming actually 3 pong events yan. Meron po tayong local, yung Kisig at Ganda, Quezon, year 6. Tapos meron po tayong Ginoo at Binibining Quezon, year 10 naman. Then sa national naman po ay darating po dito ang Miss Tourism Philippines. Ito po ay national event na dito gaganapin sa Lucbat, Quezon, sa Payas. So pupunta po dito yung 40 candidates, mga nagagandang kandidata ng iba-ibang probinsya. Sir, for audition sir, meron ba silang mga pwedeng pag-auditionan kung sakasakali? Ngayon, meron kaming ongoing na casting or GOSI o screening. Mangyari nga lang na kasi personalize yung aming ginagawa ngayon. Meron kasi kami mga scout talaga. So meron kaming staff house sa Gulang-Gulang sa may Andaman. Meron kaming staff house for isang project sa Barangay Wakas na kung saan doon namin ginagawa yung pagbi-BTR sa mga future beauty queens, sa mga models na nag-inspire na kumita habang sila nag-aaral. So para ma-sustain yung pag-aaral. Tapos meron tayong mga linkages na mga director sa Manila na sila yung pinapadala namin ng mga BTRs. Na At sila ang pwede rin- pumipili. Pwede rin makatulong sa Oo, tapos career ng mga... yung binabanggit ko sa iyo, Papa Jack, na mga corporate clients, sila din yung pumipili. Kasi meron kaming ongoing na ngayon na run ng isang company na kagabi at saka nung nakaraang mga linggo ay nag-run na kami. Umiikot na kami sa mga bar. So, yun sir, last yung number nyo para makontak nila kasi alam ko pwede rin kayong i-contact para doon sa mga audition at sa Oo, mga pwede. mga future events, di ba? Yung number nyo sir bago tayo magtapos ay i-plug po natin ulit. Makokontak niyo po ako, Miko Flores. Ang number ko po ay 0919-9940190. Ulitin ko po, 0919-9940190. Ito po ay Negosentro hotline number. Once again po, maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood ngayon. In behalf of Louis Saverello, ako po si Papa Bear ng Barangay 91.1 Lucena. At tumutok lang kayo dahil marami pa tayong business agenda na pag-uusapan. Hindi lang dito sa Lucena, kundi sa buong Quezon. Maraming salamat po. Tugs-tugan na!